Sa kabila ng lahat ng mga awayan, bintangan, kaguluhan, agawan ng kapangyarihan, dito na nangyayari sa bayan natin ngayon. Sa tingin ko, may mga bagay pa na mga nagpapakita na nasa tamang landas pa tayo. Nasa tamang landas pa ang ating bayan. Ito po, tingnan po natin, mayroon pong 7 na indikasyon na kahit na papano ay nasa tamang landas pa tayo. Una, na-expose na yung korupsyon dito sa gobyerno. Dati po, marami naman nakakaalam niyan pero walang nagsasalita. Marami nakakaalam pero hindi kumikibo. Marami nakakakita na may mga ghost project. Hindi sinagsasalita, hindi pinapansin. Di ba? Yung iba nakikinabang din indirectly, kaya hindi kumikibo. Pangalawa, ginigising na ang mga natutulog at inuupo ang kaso dati. Ano ba yung mga natulog na kaso? Katulad yung Parmali. Parang inupo-upuan lang yun o tinajagal-jagal lang para mawala. Diba? Yung mga kaso na pinail ni Senator Trillanes noon, ay pinangangalandakan ni Trillanes noon, naipafile niya na ngayon. So, hindi po sinasabi natin na tinutumbok lang natin yung isang politiko o isang grupo ng mga politiko, kundi pagkakataon na rin nila yon para linisin ang pangalan nila kung talagang malinis sila. Hindi natin sila sinisiraan, hindi sila pinagbibintangan ng kung ano-ano, kundi pinapakita or ginagawa ng paraan na malinis nila ang pangalan nila sa pamamagitan ng pagsagot doon sa mga binibintang sa kanila. At kung mapapatunayan wala silang kasalanan, hindi malinis sila. Kung mapatunayan ng mga kasalanan sila, hindi magbabayad sila. Ganon lang yun. Tapos itong huli pa, pangatlo, lumalabas na ang mga itinatagong desisyon noon. Ano ba nangyari? Yung kay Senator Villanueva, yung itinagong desisyon ng ombudsman noon, yung hindi niya inilahad sa publiko. Abay, kami nagpapasweldo doon kay Senator Villanueva. Kami rin siya nagpapasweldo sa inyo. Pero sinisikret niyo sa amin. Di ba? O, nailalantad na. At baka mayroon pa dyan, mga sir. Pakikalkal nyo nga. Di ba? Tapos, pang-apat, kung mapapansin natin, nagiging parte na ang publiko sa pagdidesisyon ng gobyerno sa mga maraming bagay. Katulad na lang, tingnan natin yung ICI. Diba? Ayaw nilang magkaroon ng live streaming doon sa kanilang investigasyon. Pero dahil sa clamor ng bayan, magla-live stream na raw sila. Sana maging totoo. Pero isang indikasyon yon na pinapakinggan na ang taong bayan. Kaya mag-ingay pa tayo. Huwag tayong manggugulo. Pansinin lang natin, punain lang natin lahat. Ipakita lang natin sa kanila na nandyan tayo nakamasid. Kami yung amo nyo, kaya kami nakatingin lang. Dapat magtrabaho kayo ng maayos. Di ba? So sana, umpisa yon sa pagsunod ng ICI at mag-live na sila para makita namin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Hindi lang po kayo maghuhusga. Huhusgahan rin namin. At least makita din natin kung may kinikilingan ba o wala. Di ba? Kasi panay bintang ng mga ng mga kalaban ng mga sinisita. Nakatuon lang yan sa amin. Kami lang yung iniimbestigahan yan eh. At least kung publicize yan or live yan na nakikita ng publiko kung ano nangyayari, hindi basta-basta maniniwala doon sa kung ano-ano sinasabi ng mga guilty person. Kasi minsan yung guilty dyan hanggat hindi mo nakikita yung side nila, maghuhugas kamay yan. Di ba? Yung iba nga dyan, nagpapatayo pa na simbahan. Tapos sa likod pala ng simbahan, doon tinatago yung mga kasalanan nila.
May marami akong politiko nakitang ganyan. Papagawa na simbahan. Then, kung makikita natin, panglima, mapapansin nyo, hindi na masyadong minamasama ng pamahalaan. Although, kinokontrol pa rin ang mga nagrarally at naghahayag ng kanilang mga saloobin at katotohanan. Basta wag ka lang manggulo. Di ba? Wag lang yung ibaksak ang gobyerno na to. Hindi, pangit naman yun. Di ba? Wag naman tayo ganyan. Ay, mag-ingat tayo sa ating hinihiling kasi baka makuha natin. Pag binaksak natin yung gobyerno na to at makuha natin yun, tandaan nyo, babaksak din ang ekonomiya. Eh, kung wala kang pakialam kasi mahirap ako ngayon. Kung maghirap man ako that time, eh, mahirap naman na talaga ako. Wag po ganon. Marami po yan. Hindi natin kuminsan nakikita na ikaw nga naghihirap. Pero the next 5 years, the next 10 years yung effect niyan, pag bumaksak yung gobyerno ngayon, baka yung anak mo na sana hindi na maghihirap, eh, baka maghirap. Di ba? Eh, o sana baka gumanda ang buhay ng anak mo, pero dahil sa kagagawan mo ngayon, gagawan natin ngayon, eh, yung buhay ng anak mo after 5 years or 10 years, ikagaya pa rin ang buhay mo ngayon. Hindi naman yata tama yun, di ba? Wala naman sa atin ang nangangarap na yung buhay ng anak natin, eh, maging kagaya din, kasing hirap din ng buhay natin ngayon. Lahat naman tayong magulang, gusto natin na yung anak natin, mas maganda ang buhay niya kaysa sa atin, balang araw. So, tama lang yun na hinahayaan tayo ng gobyerno na ihayag ang ating mga saloobin o yung mga katotohanan na alam natin, pero huwag natin abusuhin. Lahat ng sobra masama, di ba? Tapos ito pa isa, pang-anim. Unti-unti na nagkakaroon ng kalayaan sa pamamahayag. Kahit na paano, hindi ko naman sinasabi na wala yun dati. Pero, matakot ka na. Di ba? Hindi ka basta-basta magsasalita. Kung nagsalita ka, baka mamaya tingnan mo lang si Lapid. Di ba? Si Lapid Fire. Di ba? Tamo na pinatay. Kasi nagsasalita. Eh, hindi naman siya nag-i-induce or na sedisyon eh. Namumuna siya. Eh, hindi maganda dito sa atin kasi parang dati, parang hindi mahalaga yung buhay, kinukonsinti ng mga namumuno. Huwag na natin sabihin ng pangalan. Pero kinukonsinti yung patay dito, patay doon. Ano ba naman nangyayari? Hindi na mahalaga ang buhay sa atin. Eh, at least, itaguyod natin yung pamahalaan na kahit na paano may pagpapahalaga sa buhay at may takot sa Diyos. Di ba? Ayun, nagkakaroon na ng kalayaan sa pamumuno. Sa pagpapamahayag. Tamo, may fake news na nga. Di ba? Noong nakaraan lang, nakita ko, isang kahapon yata, nakita ko, may mga vlogger na doon sa Facebook na si Marcoleta daw inambush at pinaambush ng isang senator. Talagang, kumbaga, parang kung panindigan nila yun, talagang parang totoong-totoo. Pero hindi kinagat ng mainstream media, hindi pinansin ng publiko. Ilan nga lang nakikita ko nag-like, puro mga DDFs nandun. So, bakit ba natin paniniwalaan basta-basta yung fake news? Bakit ba natin paniniwalaan basta-basta yung mga ganung kwento? O sabihin na natin, tagawa nga kwento, baka dramatization yun, dramatize yun para planado. Ba't hindi nasaktan si Marcoleta? Hindi ko man sinasabi na gusto ko masaktan si Marcoleta, pero yung ambush, kung hindi yan dinadramatize lang or hindi yan sarswela lang, eh, mahirap po yun na hindi ka masaktan. Pinaplano po yan eh. Lalo na,
Mr. Marcoleta, hindi naman ganun kadami security niyan, kagaya ng presidente or vice president. Di ba? Hindi naman siguro ganun kasolid yung bodyguard niyan na kung talagang determined killer ang gagawa niyan, possible na mangyari. Pero siyempre, sino ba pwedeng gumawa niyan kung sakasakaling totoo? Yung mga tao kasi na mga walang pagpapahalaga sa buhay, hindi mahalaga sa ang buhay at basta na lang itinatapon yung buhay ng iba, nandoon sa kabilang side. Tapos yung pinagbibintangan parang wala namang history ng ganon, di ba? So, naaabuso nga lang yung kalayaan sa pamamahayag sa dami ng fake news. Ang polvoron video lang, fake news din. Kung ano-ano pa, dahil pa lumalabas na fake news kuminsan. At ang hirap sa fake news kasi ikinakalat na si Raulo, tinatanggap ng tanga. Yun yung nagiging kasiraan ngayon natin sa kalayaan na yan. Pero ganyan talaga. Marami nga dyan, di ba? Galit na galit sa demokrasya. Pero, pag nasukol, ano yung mga communist, di ba? Yung mga komunista, galit na galit sa demokrasya. Pero tingnan mo, kapag nasukol, ano taguan nila? Demokrasya. Ayaw na ayaw sumunod sa batas, pero pag nasukol, ano taguan? Batas. Para si Digong, di ba? Hindi naman pero tingnan mo si Digong. Walang human rights dati sa kanya. Patayin niyo yan, di ba? Gawin niyo kung gusto niyo gawin. Pero, nung siya na hinuli, anong sinisigaw? Human rights, di ba? Yun. At ang pampito, itong pinakamaganda. Nagigising na at sumasali na ang mga kabataan sa pagbabantay sa bayan. Dati, napapansin ko yung mga kabataan, iba, okay lang ang bumoto, iba hindi bumoboto, iba pabanjing ba, pasarap sa buhay. Hindi yung mga kabataan dati, konti lang, siguro yung mga radical din lang ng kabataan. Yun lang yung dati na sinasabi, na makikita natin na pinag-uusapan yung mga politika, yung mga nangyayari sa bayan. Maraming kabataan dati hindi interesado. Pero ngayon, kung makikita mo, sila na yung lumalabas sa classroom, sila na yung nagsisigaw sa kalsada. Yes, tama yan. Ma-involve kayo at turuan natin, lalo na yung mga nasa countryside, na bumoto ng tama, pag-isip ng tama. Kasi sa totoo lang, kayo po mga kabataan, ang tinutuguri ang pag-asa ng bayan. Tulungan nyo yung bayan natin, iligtas nyo yung bayan natin. Kung makikita mo kung minsan yung mga politiko, yung kasi yung marami, yung nasa laylayan, yung sa mga parte ng probinsya at sa mga kasulok-sulukan na hindi nararating ng mainstream na media. So kahit na anong fake news yung isubo mo doon, kung minsan, tinatanggap at pinaniniwalaan nila. Tapos, kung sino lang yung makapagbigay ng solusyon na malapit sa puso nila, makapagbigay ng mga bagay na malapit sa puso nila, yun lang yung tinatanggap. So, hindi man sila nabibili, pag nabigay ano ba yung malapit sa puso? Ano bang parte ng katawan natin malapit sa puso? Siyempre, sikmura. Diba? So, kung nabigyan ang parte, which is ang sikmura, nagkalaman, malapit yan sa puso, binubusog yung mga hindi nararating ng mga balita, hindi nila alam yung nangyayari, hindi nila alam yung fake news, or na nagkakaroon man ng fake news. Kung minsan yung fake news, yung totoo, yung tinuturing na fake news, at yung fake news, yung panimaniwalaan, doon po tayo nagkakaproblema. So, at least ngayon, yung mga kabataan, mga matatalino yan. Marunong yan mag-isip. Hindi mo basta mauuto yan.
Hindi mo pwede masusuhulan yan kasi hindi pa ganun kamasado yung pangangailangan nila. Yung pangangailangan nila, ibinibigay pa ng magulang or yung pangangailangan nila, napagtatrabahuan nila dahil malalakas pa sila magtrabaho at wala pa silang masyadong dependent. Sana, ituloy nyo yan. Huwag lang magulo, huwag lang sisirain yung gobyerno natin, kalkalin natin lahat ng mali. Itaboy natin lahat ng magnanakaw sa bayan at ibalik na natin ang tamang pamamahala. Ito po ang inyong simpleng kuya. See you on my next video.